Magandang araw po muli sa buhay ng bawat isa. Nandito naman po ako muli, ang inyong pong lingkod, si Pastor Jack Sigismundo, at welcome po sa ating pong programa, Quality Time with the Word of God. At ang title po ng ating teaching message for today, Learn to Forgive. And ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa Book of Luke chapter 6, beginning verse 35 hanggang 38, and it says, and I quote, "But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ang Diyos po mapapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So pagdating po sa tinatawag na kasalanan, na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan sa Diyos, sa buhay ng ibang tao at sa ating sariling katawan. At ito po yung ating tatalakayin ngayon pong araw na ito regarding forgiveness. When we speak about sins against God, kapag halimbawa po tayo po ay hinugasan ng banal na dugo ng ating pong Panginoong Hesus, at inangkin na ang kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo ay para sa katubusan ng ating mga kasalanan, we are already at peace with God. So hanggang tayo po ay nananalig sa mga bagay na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mararanasan po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. And hindi lang po yung klase ng yun ng mga kasalanan na gagawa natin. May mga kasalanan naman din po tayo nagagawa sa ating mga kapwa. Whether that concerns about our brothers and sisters in Christ or our family members o yung mga tao na kapaligid sa atin, ayun po ang ating problema, yung mga nagawa po natin mga kasalanan sa kanila. And then in the book of Matthew chapter 18 verse 32, it says, and I quote, "Then the master called the servant in, you wicked servant, he said, I canceled all your debt of yours because you begged me to." So, there are certain things na nais ko pong i-share sa buhay ng bawat isa kung bakit natin kinakailangan matutunan na tayo po ay magpatawad. Ang sabi nga pong ganito rito, these are the very reasons why we should learn how to forgive other people. Number one, we must learn how to forgive because we have been forgiven. Our forgiveness, kung gusto po natin mapatawad tayo ng Diyos, kinakailangan matuto tayong magpatawad sa buhay ng ibang tao. In the book of Luke chapter 17 verse 3 to 4, it says, and I quote, "So watch yourselves. If your brothers or sister, or rather if your brother or sister sin against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times comes," sabi pong ganito rito, in a day, and 7 times comes back to you saying, "I repent," you must forgive them. So, kinakailangan patuloy po nating ugaliin na patuloy magpatawad sa buhay ng ibang tao. Pangalawa, we must learn how to forgive because God commanded us to do so. So, because God commands us to forgive. Colossians chapter 3 verse 12 to 13, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you." So, kinakailangan na matutunan po natin magpatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kinakailangan tayong magpatawad sa buhay ng ibang tao.
And sabi nga pong ganito rito, our willingness to forgive comes from a submissive spirit towards God. So, matututunan lang natin magpatawad kung submissive tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Pag pinasubject natin yung ating mga sarili sa kalooban ng Diyos at sinusunod natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, minsan kahit ayaw natin magpatawad, kinakailangang matuto tayo sumunod sa Panginoon at magpatawad sa buhay ng ibang tao. Without it, our heart hardens towards those who sin against us and becoming unyielding and unmerciful. So pag hindi po natin ito ginawa, ang ating po mga puso, ang ating po mga budi ay tumitigas laban sa buhay ng mga taong nagkasala sa atin. At magre-resulta ito ng tinatawag na bitterness o sama ng kalooban. At ayaw po ng Diyos na nabubuhay tayo sa sama ng loob. Ang gusto natin niya ay matutunan nating magpatawad completely, immediately, and with finality. So, sa harapan po ng Diyos, walang malaking kasalanan. Sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat ganun din po ang attitude natin. Always ready to forgive from the heart and with compassion, mercy, and grace. Pangatlo, we must learn how to forgive because forgiving others brings about blessing. Ang gusto po natin ng pagpapala ng Diyos, kinakailangan matuto tayong magpatawad. Hindi po darating ang mapagpapala hanggang meron pong sama ng loob na napupuno at nananatili sa ating po mga puso. In the book of Luke chapter 6 verse 36 to 38, it says, and I quote, be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang inilalaan ng Diyos sa mga taong marunong magpatawad. So, hindi ko po mga pangako ito. Pangako po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi nga pong ganito rito sa book of Acts chapter 20 verse 35, sabi pong ganito rito, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kinakailangan po nating matutunan na magpatawad. Katulad nga po ng aking pong sinabi, the very first reason bakit natin kinakailangan matutunan magpatawad sa ibang tao dahil ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Pangalawa, iniutos niya sa atin bilang kanyang mga anak na mga pinatawad na magpatawad sa ibang tao. At pangatlo, dahil sa likod ng pagpapatawad na gagawin natin, may nakahandang pagpapala sa buhay ng bawat isa. So, as we conclude today's gathering, kinakailangan po nating maintindihan that yes, we must have the heart of mercy and compassion that are ready to forgive when sinners do not repent. Kahit hindi po nagbago yung mga tao na sa kanilang pag-uugali, at tulungan po natin ang ating po mga sarili, patawarin po natin sila. And by this, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa buhay ng bawat isa. Naway matutunan po nating patawarin ang ating pong mga kapwa kung paano tayo pinatawad ng Diyos. At nais ko pong magwakas dito po sa mga talata ng Ephesians chapter 4 verse 32. It says, and I quote, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ forgave you. So, muli, maraming pong salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Jack Sigismundo. God richly bless all of you.